Sa isang baryong napapagitnaan ng palayan at ilog, nakatindig ang isang bahay na yari sa kahoy at yero, matibay sa anyo, ngunit marupok sa loob. Dito naninirahan ang 5 magkakapatid na minsang naging buo hanggang sa ang salitang pabaya ay dahan-dahang pumasok sa kanilang buhay, tila alikabok na hindi napapansin ngunit unti-unting bumabalot sa lahat ng sulok. Ang panganay ay si Rafael, tahimik, mapagmasid, at may mga matang tila sanay ng magtiis. Siya ang unang umako ng bigat ng mundo nang pumanaw ang kanilang ama at iniwan ng ina ang baryo upang maghanap ng hanap buhay sa malayong lungsod. Sa murang edad, natuto si Rafael na humawak ng responsibilidad na mas mabigat pa sa kanyang mga bisig. Ngunit dumating ang isang sakit, hindi biglaan, hindi marahas, kundi dahan-dahang umaagaw ng lakas at pag-asa. Ang sakit ni Rafael ay hindi agad nabigyan ng pangalan. Sa simula, panghihina lamang ito. Isang pagkapagod na hindi maalis ng pahinga. Isang hilo na sumasalubong sa umaga. May mga araw na hindi siya makabangon at may mga gabing hindi siya makatulog sa takot na baka paggising niya ay wala na siyang lakas. Ang ganitong karamdaman ay hindi madaling ipaliwanag sa mga batang kapatid na abala sa pag-aaral at sariling mundo o sa mga kapitbahay na mas sanay magbigay ng payo kaysa tulong. Sumunod kay Rafael si Mara, ang ikalawa. Masinop, praktikal at matalas magsalita. Kung may isang taong kayang magtawid ng usapan sa hapagkainan, siya iyon. Ngunit sa likod ng talas ay isang pagod na hindi niya inaamin. Para kay Mara, ang buhay ay isang listahan ng dapat gawin. At sa listahang iyon, ang sakit ni Rafael ay unti-unting napalitan ng mga pangangailangang mas agarang masagot. Pagkain para bukas, pamasahe sa eskwela, bayad sa kuryente. Ang ikatlo ay si Joel, tahimik, ngunit mabilis magtampo. Bata pa, ngunit may pusong madaling masugatan. Madalas siyang nakamasid lamang, nakikinig sa mga hindi sinasadyang bulungan, sa mga buntong hiningang puno ng pagkadismaya. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya alam kung paano magtanong. Ang ikaapat ay si Leah, masayahin at palabiro, tila sinasadyang takpan ang bigat ng kanilang kalagayan. Siya ang nagdadala ng liwanag sa bahay, ang ngiti sa umaga, ang kwento sa gabi. Ngunit kahit ang liwanag ay napapagod at si Leah ay hindi ligtas sa lungkot na unti-unting kumakain sa kanilang pamilya. At ang bunso, si Noah, ay halos walang muwang sa tunay na anyo ng problema. Para sa kanya, si Kuya Rafael ay laging nasa higaan at iyon ang normal. Hindi niya alam na ang katahimikan ay hindi kapayapaan at ang pag-iwas ay hindi solusyon. Habang lumalala ang sakit ni Rafael, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang dating pag-aalala ay naging inis, ang malasakit ay napalitan ng katahimikan. Hindi dahil wala silang puso, kundi dahil wala na silang lakas. Sa bawat araw na lumilipas, mas madalas marinig ang mga salitang hindi sinasadyang makasakit. Hindi na siya makakatulong. Wala na tayong magagawa. Kailangan nating magpatuloy. At si Rafael, nakahiga, nakatingin sa kisame, ay naririnig ang lahat. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagsusumbong. Ang sakit ay hindi lamang nasa katawan niya, kundi sa kaalamang unti-unti siyang nagiging pabigat sa mga taong minsan niyang pinangarap ipagtanggol. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng palayan, sinubukan ni Rafael na bumangon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit may determinasyong hindi pa tuluyang nawawala. Umabot siya sa pintuan ng silid, humawak sa kahoy na dingding at huminga ng malalim. Sa labas, naroon ang kanyang mga kapatid, nag-uusap, nagtatawanan, tila saglit na nakalimot. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rafael ang isang masakit na katotohanan. Ang paglimot ay minsan mas madali kaysa pagharap. At sa mundong walang sapat na lakas para sa lahat, ang may sakit ang unang napag-iiwanan. Bumalik siya sa higaan, tahimik. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang laban ng katawan, kundi ng puso. At ang puso ng isang pamilya ay maaari ring magkasakit. Sa unang kabanatang ito,
nagsimula ang kanilang kwento. Isang kwento ng 5 magkakapatid, ng pagmamahal na sinusubok ng kahirapan, at ng panganay na pinabayaan hindi dahil ayaw mahalin, kundi dahil ang mundo ay hindi palaging marunong umunawa. Lumipas ang mga araw na tila magkakatulad, mahabang umaga, maiikling gabi, at katahimikang humahaba sa pagitan ng bawat pag-uusap. Sa bahay ng magkakapatid, ang oras ay hindi na sinusukat ng orasan kundi ng mga sandaling walang nagsasalita. Ang katahimikan ay naging kasangkapan ng pag-iwas, at ang pag-iwas ay naging pananggalang laban sa bigat na ayaw harapin. Si Mara ang unang bumangon tuwing umaga. Maingat niyang binibilang ang bigas, tinitiyak na kasya hanggang sa susunod na linggo. Sa bawat kalansing ng kawali, sa bawat pagkulo ng tubig, ay naroon ang kanyang pagod, hindi sa katawan, kundi sa isip. Alam niyang kailangan niyang maging matatag. Ngunit ang pagiging matatag ay may kapalit. Ang paglimot sa sariling pangangailangan. At kung minsan, ang paglimot sa damdamin ng iba. Hindi na niya madalas silipin si Rafael. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sa tuwing makikita niya ang kapatid na nakahiga, nararamdaman niyang may kasalanan siyang hindi niya kayang bayaran. Mas madali ang mag-focus sa mga gawaing kaya niyang tapusin kaysa sa problemang wala siyang sagot. Si Joel, sa kabilang banda, ay naging mas tahimik. Dati madalas siyang magtanong, magkwento, magbahagi ng maliliit na tagumpay sa eskwela. Ngayon, mas pinipili niyang manatili sa sulok, hawak ang lumang aklat, kunwaring abala. May mga tanong siyang gustong itanong. Kung gagaling pa ba si Kuya Rafael, kung bakit tila wala nang dumadalaw, kung bakit parang may hangganan ng malasakit. Ngunit natuto siyang manahimik dahil ang katahimikan ay mas ligtas kaysa sagot na maaaring makasakit. Si Lia naman ay patuloy na ngumiti. Sa hapagkainan, siya ang nagbubukas ng usapan, nagbibiro, nagpapatawa. Ngunit sa tuwing tumatawa ang iba, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang may mali, at alam din niyang ang mga biro ay panandali ang lunas lamang. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon niya nararamdaman ang bigat na buong araw niyang tinakbuhan. Si Noah na pinakamaliit ay madalas lumapit sa silid ni Rafael. Tahimik siyang umuupo sa gilid ng kama, naglalaro ng maliit na kahoy na kotse. Hindi siya nagtatanong, hindi rin siya nagrereklamo. Para sa kanya, sapat na ang presensya. Ngunit ang simpleng presensyang iyon ay bihirang mapansin ng iba, sapagkat sa mata ng matatanda, ang mga bata ay hindi nakikita ang lalim ng problema. At si Rafael, nakikinig sa lahat kahit sa hindi sinasabi. Naririnig niya ang mga yapak na lumalayo, ang mga usapang biglang humihinto kapag siya ang paksa, ang mga buntong hiningang may halong pag-aalinlangan. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw sa kanya na ang kanyang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay naging hadlang sa ugnayan ng magkakapatid, isang pader na unti-unting tumataas sa pagitan nila. Isang gabi, naglakas loob siyang magsalita. Tinawag niya si Mara, mahina ngunit malinaw ang tinig. Huminto si Mara sa pintuan, tila nagdadalawang isip kung papasok ba o babalik sa kusina. Kung nahihirapan na kayo, wika ni Rafael, pwede niyo akong pabayaan, maiintindihan ko. Hindi agad sumagot si Mara. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumama sa kanyang dibdib. Hindi dahil masakit pakinggan, kundi dahil totoo. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang sabihin na hindi iyon totoo, na mahal nila si Rafael. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa kanyang lalamunan. Sa halip, tumalikod siya. Tahimik na isinara ang pinto. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Rafael ang pinakamabigat na anyo ng pag-iwan. Ang manatili ka, ngunit hindi ka na kinakausap. Ang hindi ka itinataboy, ngunit hindi ka rin inaabot. Sa labas ng silid, nagpatuloy ang buhay. May hapunan, may tawanan, may plano para sa kinabukasan. Ngunit sa loob ng 4 na dingding na iyon,
May isang taong unti-unting nawawala sa alaala ng sarili niyang pamilya. At doon nagsimulang manirahan ang katahimikan, hindi bilang pahinga, kundi bilang paalala na ang pagmamahal, kapag hindi inalagaan, ay kayang maging malamig at mapanakit. Dumating ang mga araw na ang bawat galaw sa loob ng bahay ay may kaakibat na pag-aalinlangan, hindi na malinaw kung alin ang dapat sabihin at alin ang dapat itikom. Ang mga tanong ay nananatili sa isip, ngunit ang mga sagot ay tila masyadong mabigat upang bigkasin. Sa ganitong kalagayan, ang mga anino ng hindi na pag-uusapan ay mas malinaw kaysa sa liwanag ng katotohanan. Isang umaga, ginising ni Mara ang mga kapatid ng mas maaga kaysa karaniwan. May pasok sa paaralan sina Joel at Leah at kailangan nilang maghanda. Ang kanyang tinig ay tuyo, walang lambing, parang binibigkas lamang ang mga salitang matagal na paulit-ulit. Habang inaayos niya ang mga gamit, saglit siyang tumingin sa silid ni Rafael. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, at sa loob ay ang katahimikan na matagal ng pamilyar. Hindi siya pumasok. Sa halip, nagpatuloy siya sa kusina. Tila mas mahalaga ang pag-aasikaso sa mga bagay na kayang kontrolin kaysa sa pagharap sa isang kalagayang walang katiyakan. Sa bawat paghigop niya ng kape, dama niya ang bigat ng responsibilidad na tila walang katapusan. Sa kanyang isipan, may tanong na ayaw niyang sagutin. Hanggang kailan? Si Joel, habang nagbibihis, ay napatingin sa larawan nilang magkakapatid na nakasabit sa dingding. Mas bata pa sila noon, nakangiti, magkakalapit at walang bakas ng pagod sa mga mata. Napaisip siya kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Hindi niya matandaan ang eksaktong araw, ngunit malinaw sa kanya ang pakiramdam. Ang unti-unting paglayo na walang malinaw na dahilan. Sa paaralan, hindi makapag-focus si Joel. Ang mga salita sa pisara ay parang mga simbolong walang kahulugan. Sa halip, ang kanyang isip ay bumabalik sa bahay, kay Rafael na mag-isa sa silid, kay Mara na pilit kinikimkim ang lahat, kay Leah na laging nakangiti kahit pagod na. May gusto siyang gawin, may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Si Leah naman ay naging mas masigla sa harap ng iba. Sa loob ng silid-aralan, siya ang sentro ng usapan, ang laging may kwento. Ngunit sa bawat tawa, may bahagyang pagkabahala, isang takot na baka kapag siya'y tumahimik, lalabas ang lungkot na matagal na niyang itinatago. Sa kanyang murang isipan, ang saya ay naging tungkulin, hindi damdamin. Samantala, sa bahay, si Noah ay naiwan kasama si Rafael. Tahimik siyang naglaro sa sahig, paminsan-minsang tumitingin sa kapatid na nakahiga. May mga sandaling tila gusto niyang magsalita, ngunit nauunahan siya ng hiya. Sa huli, inilapit niya ang kanyang laruan at inilapag sa tabi ng kama. Para sa'yo, kuya, mahinang wika ni Noah. Ngumiti si Rafael, isang ngiting may halong pasasalamat at lungkot. Sa simpleng kilos na iyon, naramdaman niya ang isang anyo ng pag-aaruga na matagal na niyang hinahanap. Ngunit kasabay nito, dumating ang isang tanong na masakit sagutin. Bakit kailangan pang manggaling sa bunso ang tahimik na pag-unawa? Nang maghapon na natili si Rafael sa kama, may mga sandaling sumasagi sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan, kung paano niya binubuhat ang mga kapatid, kung paano niya pinangarap ang isang kinabukasang magkakasama sila. Ngayon ang mga pangarap na iyon ay tila mga aninong unti-unting naglalaho sa dilim. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang magkakapatid sa hapagkainan. Walang nagbabanggit ng kalagayan ni Rafael, walang nagtatanong kung kumusta siya. Ang usapan ay umiikot sa eskwela, sa bayarin, sa mga bagay na madaling pag-usapan. Sa bawat segundo ng katahimikan, may pagkakataong magsalita, ngunit walang gumagawa. Si Rafael ay nanatili sa silid, nakikinig mula sa malayo. Ang bawat tawa ay parang paalala ng kanyang pagkakalayo, kahit pisikal na malapit lamang siya. Hindi niya sinisisi ang mga kapatid. Sa halip, sinisi niya ang sarili, sa pagiging mahina, sa pagiging pabigat, sa pagiging dahilan ng kanilang pagod. Sa gabing iyon, tahimik na umiyak si Rafael, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng hindi nasasabi.
Sa kabilang silid, si Mara ay nakatulala sa kisame, iniisip ang parehong bagay, ngunit sa magkaibang paraan. Pareho silang gising, pareho silang nagdurusa, ngunit walang tulay na nag-uugnay sa kanilang mga damdamin. At sa pagitan nila, ang bahay ay nanatiling tahimik. Tahimik hindi dahil walang problema, kundi dahil walang gustong maging unang magsalita. Kinabukasan, may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ito ang karaniwang katahimikan na nakasanayan na ng bahay, kundi isang uri ng pananahimik na may hinihintay, parang may desisyong unti-unting humuhubog kahit wala pang malinaw na anyo. Maagang umalis si Mara. Hindi siya nagpaalam, hindi rin siya nag-iwan ng mensahe. Ang mga yabag niya sa sahig ay mabilis at tiyak, wari may layuning ayaw ng ipagpaliban. Sa labas, ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit alam niyang kailangan niyang mauna sa trabaho, sa responsibilidad, sa mga pasyang matagal na niyang iniiwasan. Habang wala siya, ang bahay ay naiwan sa katahimikan ng magkakapatid na hindi sanay magdesisyon nang wala ang kanyang tinig. Si Joel ang unang nakapansin. May kulang sa umaga, walang paalala, walang bilin, walang planong binanggit. Sa halip na ginhawa, ang kalayaan ay nagdala ng kaba. "Nasaan si ate?" tanong ni Leah, pilit na pinananatiling magaan ang boses. "Maaga raw siya," sagot ni Joel, kahit hindi siya sigurado. Si Noah ay tahimik lamang, yakap ang kanyang maliit na bag, nakatingin sa pintuan na tila umaasang babalik si Mara anumang sandali. Sa silid ni Rafael, mas malinaw ang pakiramdam ng pag-iwan. Hindi niya kailangang itanong kung nasaan si Mara. Alam niyang may mga araw na mas pinipili ng tao ang paglayo kaysa pagharap. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may bumigat. Isang pakiramdam na tila may desisyong ginagawa tungkol sa kanya, ngunit wala siyang boses sa usapan. Bandang tanghali, dumating ang tiyahin nilang si Alma, isang babaeng praktikal at diretso magsalita. Matagal na siyang hindi bumibisita, at ang biglaang pagdating niya ay nagdulot ng kaba sa lahat. "Nasaan si Rafael?" tanong niya agad, bago pa man makaupo. Nagkatinginan sina Joel at Leah. Walang gustong magsalita, ngunit alam nilang hindi maiiwasan ang tanong. "Nasa loob po," sagot ni Joel sa huli. Pumasok si Alma sa silid ni Rafael at sa unang tingin pa lamang ay nakita na niya ang pagbabagong matagal ng kinatatakutan ng lahat. Ang panghihina, ang pamumutla, ang mga matang puno ng pagod. Umupo siya sa gilid ng kama, tahimik na pinagmasdan ng pamangkin. "Hanggang kailan ganito?" tanong niya. Hindi kay Rafael kundi sa hangin sa paligid. Walang sumagot. Nang bumalik si Mara kinahapunan, naroon na si Alma sa sala. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Ang usapan ay mabilis, direkta at mabigat. Pinag-usapan ang gastos, ang kakulangan ng kita, ang pangangailangang magpatuloy ang buhay ng iba. Walang masamang tono, ngunit malinaw ang direksyon ng pag-uusap. Na tila si Rafael ay isang problemang kailangang resolbahin, hindi isang kapatid na kailangang alagaan. Tahimik si Mara habang nakikinig. Sa bawat salita ni Alma, may parte ng sarili niyang sumasang-ayon, at may parte ring gustong tumutol. Ngunit ang pagod ay mas malakas kaysa sa damdamin. Sa huli, tumango siya, isang maliit ngunit mabigat na kilos. Hindi narinig ni Rafael ang buong usapan, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Ang mga hakbang, ang paggalaw ng hangin, ang bigat na bumalot sa bahay. Alam niyang may desisyong ginawa at alam din niyang ang desisyong iyon ay hindi pabor sa kanya. Kinagabihan, naghapunan silang magkakapatid na parang may lihim na kasunduan. Walang magtatanong, walang magbabanggit, ngunit sa bawat subo, may pait na hindi maalis. Si Joel ay hindi mapakali, si Leah ay hindi makatawa, si Noah ay tahimik na nakatingin kay Rafael na parang may gustong itanong, ngunit walang lakas ng loob. Bago matulog, pumasok si Mara sa silid ni Rafael. Tumayo siya sa tabi ng kama, matagal na nakatingin sa kapatid. May mga salitang gusto niyang sabihin, mga paliwanag, mga paghingi ng tawad, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, sinabi lamang niya, "Magpahinga ka."
Tumango si Rafael. Hindi siya nagtanong. Sa gabing iyon, pareho silang gising, parehong may alam, parehong walang lakas magsalita. At sa pagitan ng katahimikan, unti-unting humuhubog ang isang desisyong babago sa kanilang lahat. Hindi dumating ang desisyon bilang isang malinaw na anunsyo. Wala itong petsa, walang pirma, at walang salitang paalam. Dumating ito bilang pagbabago sa kilos, sa paraan ng pag-iwas ng mga mata, sa bigat ng mga buntong hininga, at sa katahimikang mas mahaba kaysa dati. Sa bahay ng magkakapatid, ang paglalayo ay nagsimula bago pa man ito tuluyang mangyari. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala si Mara. Mas maaga siyang umaalis at mas gabi na umuuwi. Kapag nasa bahay, ang usapan ay pawang praktikal, bayarin, trabaho, schedule. Hindi na niya binabanggit ang pangalan ni Rafael maliban kung kinakailangan. Sa kanyang isipan, ginagawa niya lamang ang dapat, ang maghanda para sa bukas. Ngunit sa bawat hakbang palayo, may bahagi ng sarili niyang naiwan. Si Joel ang unang nakaramdam ng takot. May mga bulong siyang naririnig, hindi direkta ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Mga usapang putol-putol, mga pangungusap na hindi tinatapos. Isang hapon, nilapitan niya si Mara habang ito'y nag-aayos ng mga papel. Ate, maingat niyang tanong, may mangyayari ba kay kuya? Saglit na huminto si Mara. Tumingin siya kay Joel at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ng bata ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kapatid. Hindi natin alam, sagot niya. Pilit pinatatag ang tinig. Kailangan lang nating maghanda. Hindi na nagtanong si Joel. Alam niyang may mga sagot na hindi ibinibigay, hindi dahil walang sagot, kundi dahil masakit itong marinig. Si Leah ay mas tahimik kaysa dati. Ang dati niyang mga biro ay bihira na, at kapag tumatawa man siya, may lungkot na agad sumusunod. Isang gabi, pumasok siya sa silid ni Rafael at umupo sa tabi ng kama. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lamang niya ang sahig, hawak ang laylayan ng kumot. Kuya, wika niya sa huli, babalik ka pa ba sa dati? Ngumiti si Rafael, isang ngiting may halong pagod at lambing. Hindi ko alam, sagot niya. Pero nandito pa rin ako. Tumango si Leah, kahit hindi niya alam kung sapat ang sagot. Sa gabing iyon, mas matagal siyang nanatili sa silid, parang ayaw nang lumabas. Si Noah naman ay nagsimulang magtanong, mga simpleng tanong na diretso sa puso. Bakit parang malungkot si kuya? Bakit hindi na siya lumalabas? Walang makasagot ng tuwiran. Sa halip, binibigyan siya ng mga sagot na paikot, sapat lamang upang patahimikin ang bata, ngunit hindi upang ipaliwanag ang katotohanan. At si Rafael, mas malinaw kaysa kanino man ang kanyang pakiramdam. Ramdam niya ang paglayo bago pa man ito tuluyang mangyari. Sa bawat araw na lumilipas, mas bihira siyang kausapin, mas madalang siyang tanungin. Hindi na siya kasama sa mga plano, hindi na siya binabanggit sa mga usapan tungkol sa hinaharap. Para bang unti-unti siyang binubura, hindi dahil nais, kundi dahil mas madali. Isang umaga, dumating si Alma muli. May dala siyang mga dokumento at seryosong mukha. Hindi na pinatawag si Rafael sa sala. Ang usapan ay naganap sa likod ng saradong pinto. Mga salitang praktikal, mga mungkahing may hangganan. Sa huli, lumabas si Mara na may desisyong mabigat sa dibdib. Kinagabihan, ipinaalam niya sa mga kapatid ang balak, hindi bilang tanong, kundi bilang pasya. May lugar na pwedeng puntahan si Rafael, may tutulong sa pag-aalaga, pansamantala lamang, ayon sa kanya. Mas maayos, mas praktikal. Tahimik ang lahat, walang pumalag, walang sumang-ayon ng buo. Ngunit sa katahimikan, ang desisyon ay tila tinanggap, hindi dahil tama, kundi dahil walang lakas upang tumutol. Sa silid, nakahiga si Rafael, nakatingin sa kisame. Narinig niya ang mga yabag, ang mga tinig na mababa ang tono. Hindi na niya hinintay ang paliwanag. Sa kanyang puso, may lungkot, ngunit may kakaibang katahimikan din, isang pagtanggap na matagal nang hinuhubog ng mga araw ng pag-iisa.
Sa gabing iyon, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga landas ng 5 magkakapatid. Hindi pa tuluyang umaalis ang panganay, ngunit malinaw na ang direksyon. At sa pagitan ng mga desisyong hindi na binabawi, ang pagmamahal ay nasubok. Kung ito ba'y sapat upang manatili, o sapat lamang upang magpaalam. Dumating ang araw ng walang seremonya, walang anunsyo, walang malinaw na simula. Ang umaga ay katulad ng ibang umaga. May liwanag na pumapasok sa bintana, may tunog ng mga yabag sa kusina, at may katahimikang tila mas mabigat kaysa dati. Ngunit sa likod ng karaniwang galaw, naroon ang katotohanang matagal nang hinihintay at iniiwasan. Maagang gumising si Rafael, hindi dahil may lakas siya, kundi dahil hindi na siya dinalaw ng tulog. Sa dibdib niya, may kaba na hindi niya maipaliwanag, isang pakiramdam na parang may mawawala, kahit alam niyang matagal na itong nangyayari. Pinilit niyang bumangon, maingat ang bawat galaw, at humawak sa dingding habang lumalakad palabas ng silid. Sa sala, naroon si Mara. May hawak siyang maliit na bag at ilang papeles na maayos na nakasalansan. Hindi siya agad tumingin kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mesa, tila doon niya kinukuha ang lakas na kailangan. "Handa ka na ba?" tanong niya, mahinang mahina. Tumango si Rafael. Wala siyang dalang maraming gamit. Ilang damit, isang lumang notebook, at ang alaala ng isang tahanang minsang naging kanya. Ang kakulangan ng gamit ay sumasalamin sa kakulangan ng pag-uusap na naganap sa mga nakaraang araw. Isa-isang lumabas ang mga kapatid. Si Joel ay tahimik, nakatayo sa gilid ng pinto, hawak ang bag sa dibdib. May gusto siyang sabihin, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan. Si Leah ay may luha sa mga mata, pilit na pinipigilan. Lumapit siya kay Rafael at mahigpit na niyakap ang kapatid. Isang yakap na puno ng pagsisisi at pangungulila. "Babalik ka ha?" bulong niya. Ngumiti si Rafael. "Kung papala rin," sagot niya. Si Noah ang huling lumapit. May hawak siyang maliit na laruan, ang kahoy na kotse na minsang ibinigay niya kay Rafael. Tahimik niya itong inilagay sa bag ng kapatid, parang alay na hindi niya kayang ipaliwanag. "Para hindi ka malungkot," sabi niya. Lumuhod si Rafael upang pantayan ang taas ng bunso. "Salamat," wika niya. "Hindi ko yan kakalimutan." Sa labas, naghihintay ang sasakyan. Hindi ito marangya, hindi rin bago. Isa lamang kasangkapan upang dalhin siya palayo. Bago sumakay, tumingin si Rafael sa bahay. Sa bawat dingding, sa bawat bintana, may alaala, mga tawanan, mga pangarap, mga panahong buo pa sila. Si Mara ay nanatiling tahimik hanggang sa huling sandali. Nang sumakay na si Rafael, saka lamang siya nagsalita. "Mag-ingat ka," wika niya, hindi tumitingin. Tumango si Rafael, hindi niya hinintay ang anumang pangakong hindi niya alam kung matutupad. Sa kanyang isipan, sapat na ang paalala, isang munting tanda na hindi pa tuluyang napuputol ang ugnayan. Habang umaandar ang sasakyan, unti-unting lumiit ang tanawin ng baryo. Ang mga palayan, ang ilog, ang bahay, lahat ay naging bahagi ng nakaraan. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Rafael, hawak ang bag, hawak ang sarili. Sa bahay, naiwan ang 4 na magkakapatid, walang nagsalita. Ang katahimikan ay hindi na lamang pag-iwas, kundi isang konkretong pagkawala. Sa bawat sulok ng bahay, may bakas ng isang presensyang wala na, isang upuang bakante, isang silid na tahimik. Si Mara ay umupo sa mesa, hawak ang mga papel na ngayoy tila mas mabigat. Alam niyang may nagawa silang hindi na mababawi. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang paniwalaan na ito ang pinakamabuting desisyon, kahit may kapalit. Sa malayo, si Rafael ay nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang mundong unti-unting lumalayo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang pag-alis ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang paghihiwalay ng mga pangarap na minsang pinagsaluhan at isang simula ng panibagong laban na mag-isa niyang haharapin. Hindi malinaw kung gaano katagal ang biyahe. Para kay Rafael,
Ang oras ay tila nawalan ng saysay. Ang bawat minuto ay magkakatulad at ang bawat paglingon sa bintana ay parang paalala ng mga bagay na iniwan. Nang tuluyan ng huminto ang sasakyan, doon lamang niya napagtanto na wala na siyang babalikan sa sandaling iyon. Ang lugar ay tahimik, malayo sa ingay ng baryo. May bakod na bakal, may mga punong matataas, at isang gusaling hindi bago ngunit maayos ang anyo. Hindi ito tahanan, ngunit hindi rin bilangguan. Isa itong espasyong itinakda para sa mga taong kailangang alagaan at para rin sa mga taong kailangang ilayo. Tinulungan siyang bumaba ng isang babaeng may mahinahong tinig. Ipinakilala nito ang sarili bilang Selena, isa sa mga nag-aalaga. Hindi siya nagtanong ng marami. Sapat na sa kanya ang makitang pagod si Rafael at nangangailangan ng pahinga. Inihatid siya sa isang silid na may simpleng kama, maliit na mesa, at bintanang may tanawing puno. Umupo si Rafael sa gilid ng kama, dahan-dahang hinayaan ang sarili na masanay sa bagong paligid. Tahimik ang silid, ibang uri ng katahimikan kaysa sa iniwan niyang bahay. Dito, ang katahimikan ay hindi puno ng pag-iwas, kundi ng paghihintay. Ngunit ang paghihintay ay may kaakibat na takot. Hihintayin ba siya ng mga kapatid o tuluyan na siyang makakalimutan? Sa unang gabi, hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame, iniisip ang mga mukha ng mga kapatid. Iniisip niya si Mara, na piniling magpakatatag kahit may kapalit, si Joel, na may mga tanong na hindi nasagot, si Leah na may ngiting puno ng lungkot, at si Noah na nagbigay ng laruan bilang tanda ng pagmamahal. Ang mga alaala ay naging sandigan at sugat sa parehong sandali. Sa sumunod na mga araw, unti-unti niyang nakilala ang lugar. May mga oras ng pagkain, may mga taong dumadaan, may mga tinig na tahimik at maingat. Hindi siya tinatanong ng labis, hindi rin siya pinipilit magsalita. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi siya pabigat. Isa lamang siya sa mga taong nangangailangan ng pahinga. Ngunit kahit may ginhawa, naroon pa rin ang lungkot. May mga gabi na mas mabigat ang pakiramdam. Kapag naiisip niya ang bahay, ang amoy ng niluluto ni Mara, ang tawanan ni Leah, ang katahimikan ni Joel, at ang inosenteng tanong ni Noah. Sa mga sandaling iyon, napapikit siya, pilit hinahanap ang lakas na magpatuloy. Isang hapon, dinalaw siya ni Selena. Umupo ito sa tabi ng mesa, may dalang tsaa. Tahimik silang nagkasama sa loob ng ilang minuto bago ito nagsalita. Hindi madaling mapunta rito, wika niya. Pero minsan, kailangan nating lumayo para makabawi. Hindi agad sumagot si Rafael. Sa halip, tumango siya. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang sinabi, ngunit may bahagyang ginhawang dala ang mga salita. Sa parehong oras, sa baryo, nagsisimula ring maramdaman ng apat na magkakapatid ang epekto ng pag-alis. Ang bahay ay mas tahimik, ngunit hindi mas magaan. Si Mara ay mas abala kaysa dati, ngunit sa bawat gabi, bumabalik sa kanya ang tanong kung tama ba ang kanilang ginawa. Si Joel ay mas lalong naging tahimik, si Leah ay bihirang tumawa, at si Noah ay madalas tumingin sa pintuan, tila umaasang may babalik. Sa magkabilang dulo ng katahimikan, si Rafael sa bagong lugar, at ang mga kapatid sa lumang bahay, may iisang tanong na hindi binibigkas hanggang kailan. Sa bagong simula, hindi malinaw ang sagot. Ngunit malinaw ang isang bagay, ang paglayo ay hindi nagtatapos sa kwento. Ito ay simula lamang ng mas malalim na pagsubok kung saan ang bawat isa ay kailangang harapin ang sariling konsensya at kahulugan ng pamilya. Sa bagong lugar, ang mga araw ay naging pare-pareho. May takdang oras ng pagkain, may oras ng pahinga, at may katahimikang hindi kailangang ipaliwanag. Ngunit sa loob ni Rafael, ang katahimikan ay patuloy na pinupuno ng mga salitang hindi niya mailabas. Sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, naroon ang lumang notebook na dala niya. Ang tanging bagay na hindi niya iniwan.
Tuwing hapon kapag ang liwanag ay dahan-dahang bumabagsak sa sahig, binubuksan niya ang notebook. Isinusulat niya ang mga bagay na hindi niya nasabi, mga tanong, mga paumanhin at mga pangungusap na walang tatanggap. Isinusulat niya ang pangalan ng bawat kapatid, isa-isa, na parang sa ganoong paraan ay mananatili silang malapit. Para kay Mara, isinulat niya ang pasasalamat na hindi niya kailanman naibigay. Ang pagkilala sa bigat na pinasan nito sa mga gabing piniling manahimik kaysa umiyak. Ngunit kasunod ng pasasalamat ay ang isang tanong. Kailan naging mas madali ang magdesisyon kaysa makinig? Para kay Joel, isinulat niya ang pag-unawa sa katahimikan, ang paghingi ng tawad dahil hindi niya naipakita kung paano maging matapang sa gitna ng takot. Para kay Leah, ang pasasalamat sa mga ngiting naging sandigan sa mga panahong mabigat ang hangin sa bahay. Para kay Noah, ang pangakong hindi niya alam kung matutupad. Nababalik siya, balang araw, na mas malakas. Ngunit ang mga sulat ay nananatili sa notebook. Hindi niya ito ipinapadala. Hindi niya alam kung handa na ba ang mga kapatid na basahin ang mga salitang magbubukas muli ng sugat. At marahil, hindi pa rin siya handa sa sagot kung may sasagot man. Samantala, sa lumang bahay, may sariling anyo ng katahimikan ang naiwan. Ang silid ni Rafael ay nananatiling sarado. Walang naglakas loob mag-ayos ng mga gamit, walang gustong umamin na ang pagbubukas ng pinto ay parang pagtanggap na may nawala. Si Mara ang madalas tumigil sa tapat ng pinto, hawak ang susi, ngunit laging umaatras. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles, may natagpuan siyang lumang resibo, gamot na dati binibili para kay Rafael. Saglit siyang natigilan. Ang papel ay manipis, ngunit ang bigat nito ay sapat upang pigilan ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga araw na pinili niyang mag-focus sa mga numero kaysa sa mga mata ng kapatid. Si Joel, sa kanyang kwarto, ay nagsimulang magsulat din. Hindi sa notebook, kundi sa maliliit na piraso ng papel na itinatago niya sa ilalim ng unan. Mga tanong na hindi niya maitanong ng malakas. Mga pangungusap na nagsisimula sa kung nagtanong siya, kung nagsalita siya, kung hindi siya nanahimik. Ang mga papel ay dumadami, ngunit ang sagot ay wala pa rin. Si Leah ay bumalik sa pagngiti, ngunit mas madalas na ngayon ang pag-iisa. Sa mga sandaling walang nakakakita, pinipisil niya ang laylayan ng damit, pinipilit pigilan ang luha. Alam niyang ang saya ay hindi sapat upang takpan ang konsensya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin nang hindi guguho ang lahat. At si Noah, sa kanyang murang edad, ay may sariling paraan ng pag-alala. Inilalagay niya ang isang basong tubig sa tabi ng pinto tuwing gabi, gaya ng nakasanayan noon. Kapag tinatanong siya kung bakit, simple ang sagot, baka uhaw si kuya. Sa magkabilang dulo ng distansya, may mga sulat na hindi ipinadala at mga salitang hindi nasabi. Ang pagitan ay hindi lamang sukat ng layo, kundi ng tapang na kailangan upang muling magbukas ng usapan. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nauunawaan ng bawat isa na ang paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa pag-amin, sa sarili at sa isa't isa. May mga ala-ala na hindi kailanman tuluyang nawawala. Kahit piliting itabi, kahit takpan ng katahimikan, kusang bumabalik ang mga ito sa oras na hindi inaasahan. Para kay Rafael at sa kanyang mga kapatid, ang mga ala-ala ay naging tulay at sugat, nagdurugtong sa nakaraan, ngunit masakit tawirin. Sa bagong lugar, nagkaroon ng pagbabago ang kalagayan ni Rafael. Hindi biglaan, hindi rin milagro, ngunit sapat upang mapansin. May mga araw na mas malinaw ang kanyang pag-iisip, mas mahaba ang oras na kaya niyang maupo, at mas madalas ang paghinga ng walang kirot. Ang mga nag-aalaga ay tahimik na nagmamasid, hindi nagbibigay ng labis na pag-asa, ngunit hindi rin nagtatago ng pag-unlad. Sa isang tahimik na umaga, binuksan ni Rafael ang notebook at muling binasa ang mga isinulat. Sa unang pagkakataon,
Napagtanto niyang ang mga salita ay hindi lamang para sa iba. Ang mga ito ay paalala sa sarili na minsan siyang minahal, na minsan siyang naging mahalaga. Sa pag-unawang iyon, may bahagyang lakas na bumalik. Samantala, sa baryo, may mga pagbabago ring nagaganap. Si Mara ay nagsimulang mapagod sa katahimikang siya mismo ang lumikha. Ang trabaho ay patuloy, ang mga bayarin ay nababayaran, ngunit may kulang na hindi masukat ng numero. Isang gabi, sa gitna ng pag-aayos ng mga gamit, hindi niya napigilang pumasok sa silid ni Rafael. Pinuksan niya ang pinto na parang may takot na baka may magbago sa sandaling iyon. Sa loob, ang silid ay nanatiling halos pareho. Ang kama, ang mesa, ang mga bagay na iniwan. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ng kumot. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang lumabas ang luha. Hindi niya iniisip ang mga praktikal na dahilan. Hindi niya iniisip ang mga paliwanag na matagal na niyang inuulit sa sarili. Ang naiisip lamang niya ay ang mga sandaling hindi niya pinili. Ang mga pagkakataong tumahimik siya nang dapat sana'y nagsalita. Si Joel ay nakarinig ng pag-iyak, hindi siya pumasok agad. Sa halip, umupo siya sa labas ng silid, nakasandal sa pader. Sa katahimikan, may naalala siyang isang hapon noong mas bata pa sila. Si Rafael ang nagturo sa kanya kung paano magbasa, kung paano huwag matakot sa mahahabang salita. Napagtanto niya na ang utang na loob ay hindi nawawala dahil lamang sa distansya. Si Leah ay nasa kusina, tahimik na naguhugas ng pinggan. Ang bawat patak ng tubig ay parang paalala ng mga salitang hindi niya nasabi. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga yakap na ibinigay niya kay Rafael sa araw ng pag-alis at ang takot na baka iyon na ang huli. Si Noah naman ay nagising sa kalagitnaan ng gabi. Hinanap niya ang basong tubig sa tabi ng pinto at nakita niyang puno pa rin. Umupo siya sa sahig at tahimik na naghintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya. Marahil isang anino, marahil isang yakap. Sa kanyang murang isip, ang pag-asa ay simple at matibay. Sa parehong gabing iyon, sa malayong lugar, si Rafael ay nanaginip. Sa panaginip, nasa bahay siya, ang dating bahay, at naroon ang lahat ng kapatid. Walang sakit, walang katahimikan. Pagkagising niya, may luha sa kanyang mga mata, ngunit may kakaibang kapayapaan din. Ang alaala ay masakit, ngunit nagbibigay rin ng direksyon. Kinabukasan, may dumating na balita, hindi malinaw, hindi rin tiyak, ngunit sapat upang magbukas ng posibilidad. May nagsabing maaaring dumalaw ang pamilya kung nanaisin. Walang obligasyon, walang pilitan. Isang pagkakataon lamang. Sa magkabilang panig, may pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng mga alaala na muling bumabalik, unti-unting nauunawaan ng bawat isa na ang distansya ay hindi palaging proteksyon. Minsan, ito ay paalala lamang ng kung gaano kahalaga ang mga iniwan. At sa pagitan ng takot at pag-asa, may isang tanong na unti-unting umuusbong. Handa na ba silang harapin ang isa't isa? Hindi dumating ang pagkakataon bilang isang sigurado at malinaw na plano. Dumating ito bilang paanyaya, payak, walang pangako at may kalakip na kaba. Isang araw na maaaring lumipas ng walang mangyayari o isang araw na magbabago ang lahat. Si Mara ang unang nagpasyang magsalita, hindi sa iba kundi sa sarili. Matagal siyang nakaupo sa mesa, hawak ang tasa ng malamig na kape, iniisip ang lahat ng dahilan kung bakit hindi siya dapat pumunta. Trabaho, gastos, takot, lahat ay may saysay. Ngunit sa huli, may isang dahilan na hindi niya kayang talunin. Ang tanong na baka huli na ang lahat kapag muli siyang umatras. Pupunta tayo, sabi niya sa mga kapatid. Mahinahon ngunit may bigat. Hindi ito utos, hindi rin pakiusap. Isa lamang pahayag na matagal nang hinihintay. Tahimik ang tugon. Si Joel ay tumango, may halong kaba at pag-asa. Si Leah ay napaluha, ngunit ngumiti. Si Noah ay hindi lubos na nakaunawa, ngunit natuwa sa ideyang makikita muli ang kanyang kuya.
Sa desisyong iyon, may takot, ngunit may pagnanais ding harapin ang mga tanong na matagal nilang tinakbuhan. Sa kabilang dako, si Rafael ay nakaupo sa tabi ng bintana nang ipaalam sa kanya ang posibilidad ng pagdalaw. Hindi siya nagpakita ng matinding reaksyon. Tahimik niyang tinanggap ang balita, ngunit sa loob, may bahagyang pagyanig, isang halo ng pananabik at pangamba. Sa mga gabing nakalipas, inihanda na niya ang sarili sa posibilidad na walang darating. Ngunit ngayong may pag-asa, mas mahirap pigilan ang damdamin. Dumating ang araw ng pagharap na tila masyadong mabilis at masyadong mabagal sa parehong panahon. Sa pagpasok ng magkakapatid sa lugar, ramdam nila ang katahimikan. Hindi ang katahimikang puno ng pag-iwas, kundi ang katahimikang naghihintay ng salita. Nakita nila si Rafael sa maliit na hardin. Nakaupo siya sa bangko, payat pa rin, ngunit mas tuwid ang likod. Sa unang sandali, walang gumalaw. Parang natigil ang oras sa pagitan ng mga hakbang at mga titig. Si Noah ang unang lumapit. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Tumakbo siya at niyakap ang kuya ng mahigpit. Sa simpleng kilos na yon, may nabasag na pader. Hindi dahil sa paliwanag, kundi dahil sa pag-amin na may pagmamahal na nanatili. Sumunod si Leah, may luha sa mga mata. Hindi siya nagsalita. Ni hindi rin si Rafael. Ang yakap ay sapat upang ipahayag ang mga salitang matagal ng kinikimkim. Si Joel ay tumayo sa harap ni Rafael, may bahagyang ngiti at nanginginig na tinig. Kuya, wika niya, pasensya na. Tumango si Rafael. Alam ko, sagot niya, hindi ito ganap na kapatawaran, ngunit isang simula. Huli si Mara. Tumayo siya sa ilang hakbang ang layo, tila hindi sigurado kung saan siya lulugar. Sa kanyang mga mata, may pagod at pagsisisi, at isang takot na baka hindi na siya kilala ng kapatid na minsan niyang inasahan. Rafael, wika niya sa wakas. Tumingin si Rafael sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit may lalim na hindi madaling basahin. Ate, tugon niya. Walang paliwanag na naganap sa sandaling iyon. Walang pagbibilang ng pagkukulang. Sa halip, may katahimikang piniling manatili. Hindi bilang pagtakas kundi bilang paggalang sa bigat ng sandali. Umupo si Mara sa tabi niya. Hindi sila nag-usap agad. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magkatabi silang nakaupo, walang pader sa pagitan. Sa paglipas ng oras, may mga tanong na hindi pa nasasagot at mga sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang pagharap ay mas mahirap kaysa paglayo, ngunit ito rin ang tanging daan palabas ng katahimikan. Nang magpaalam ang magkakapatid, walang pangakong binigkas, walang kasiguraduhan sa hinaharap. Ngunit may isang kasunduan na hindi kailangang sabihin, na hindi na sila tuluyang tatalikod. Habang papalayo sila, si Rafael ay nanatiling nakaupo, pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Sa kanyang dibdib, may pagod pa rin, may sakit pa rin. Ngunit may idinagdag ang araw na iyon, isang maliit ngunit matibay na pag-asa. At sa unang pagharap na iyon, nagsara ang isang yugto ng pananahimik. Hindi pa tapos ang kwento ng 5 magkakapatid, ngunit sa wakas, nagsimula na muli ang usapan. Wakas.